Hello, hello! Ayan, good morning mga kokit. So, today, tuturuan ko kayong paano gumawa ng simple keychain, name keychain, tulad nito. Ayan. Salamat kay Sir Kokoy sa pagpapahiram sa akin ng ng mga gawa niya, picture na mga gawa niya since tinatamad akong gumawa ng ganito. Ayan. So, itong video na to is para sa mga new user ng laser machine. Yung mga expert, skip nyo na to. Wala kayong matututunan dito. So, start na tayo. Ayan. Pwede nyo tong gawin gamit ang basswood, ayan, plywood, kahit ano dyan, acrylic, pwede nyo gawin. So, start na tayo. First, gawa tayo ng name. Ayan. Click natin to. Letter A dito. Ayan. Create, edit text. Or Control T, yung ano niya. So, tapos click lang natin dito. Tapos, mag-type na tayo. Pangalan ko na lang, Makoy. Makoy. Ayan. Tapos next, pwede nating pindutin yung escape or ito. Ayan. Tapos pwede nating ilipat-lipat to. Bahala na kayo. Tapos dito naman, ayan. So, ang usual na gamit ko pag mangganto is 20, yan, 23 to 25 yung height niya. Enter. Ayan, mag-adjust. Dapat nakalock to para kusang mag-adjust din yung width. Kasi pag hindi nakalock to, tapos in-adjust nyo to, let's say gawin nating 30, magiging ganyan siya, mababansot. So, ganyan. Tama ba yung word, bansot? Yeah, yun na. So, itong welded na to na naka-enable, ayan. Palitan, ito, pwede nating palitan ng font. Itong mga andito na font is yung mga installed sa laptop nyo. So, pwede kayong mag-install ng ibang fonts sa laptop nyo. Ayan. Search nyo lang sa YouTube. Libre lang manood kung paano mag-add ng fonts. So, ito gamitin natin. Ayan. So, pag naka-off tong welded dito, ayan, makikita nyo, may mga overlapping lines. And ayaw natin yan kasi makakat to. Ayan, magkakat yan. So, ang gagawin natin, ayan, itong welded. Ayan. So, kung gusto nyo namang baguhin yung forma or yung pwesto ng mga letters, pwedeng hindi welded. Tapos, gawin nyo, pag nakaselect tong design, right click, then convert to path. Ayan. Tapos, ayan, magagalaw-galaw nyo na yung individual. Ayan, dapat kunin nyo yan. Ayan. Ayan. Pwede nyong iganon. Ayan. Ganyan. Ayan. Pag gusto nyo ng pagsama-samahin sila, since nakapath na, select nyo lang. So ito, sa mga newbie pala, dalawang klase ng pag-highlight. Kita nyo, napapansin nyo red pag sa taas ng galing, tapos green. Dito sa baba, pag green, lahat ng madadaanan niya or madadawit sa green na line, masiselect lahat. Pero pag red, kahit na ganyan mo, pero hindi na-enclosed na parang ganyan, hindi masiselect. Tingnan nyo. Ayan, walang na-select. Di tulad ng green na kahit ganun lang. So, ganun. Tapos, ayan, highlight natin. Then, click natin tong weld tool. Ayan, or Control W. Ayan, Control W para ma-weld. Ayan, next step is mag-offset na tayo. Ito yung offset. Ayan, gagamitin natin. Alt-O. Click offset, then dapat naka-outward to. Then, dapat walang nakaselect dito. Kaya, pag nakaselect to, delete original object, ayan, mawawala yung original. So, Control Z to undo. Then, offset natin. Ayan, 3. Mukhang sakto lang yung 3 na offset niya. Pwede nyong adjust dito. Bahala na kayo kung anong gusto nyo. Ayan, 3. Then, click OK. Ay, wala. Wait lang. Nakaselect yung delete original. So, ayan. Click. Ayan. So, unti-unti nang nabubuo. Ayan. Tapos, click natin to. Since ikakat natin yung outline niya, i-set natin sa ibang layer. Ayan. Red for cutting na lang. Ayan, para matandaan nyo. Pwede nyo ring i-rename yan. Dinouble click ko lang yung layer na yan. Cut. Ayan. Makita nyo, cut. Ayan, para Tapos, pwede nyo ring i-rename yan. Engrave, kung black. Ayan, pwede nyong i-customize yan. Ayan. Ayan, di nakikita. Pwede nyong i-adjust na ganyan, no? Ayan, huwag muna yan. Ito muna. So, pag keychain, dapat may sabitan. So, gagawa tayo ng circle. Ayan. Click lang natin tong ellipse tool. Create ellipse or Control E.
Tapos, para makagawa ng perfect circle or kahit anong shape dito, hold natin yung shift sa keyboard natin, then drag lang natin na ganyan. Ayan. Ang usual na gamit is 8 to 10 mm pag yung sabitan. So, gamitin na lang natin. Let's say 10. Ayan, click, enter. Ayan, tapos, ayan, escape or ito. Ayan. Tapos, lagay lang natin dyan. Kung saan natin gusto. Kung gusto nyo dyan, bahala na kayo. Pero dito. Ayun. Tapos, gagawa pa tayo ng mas maliit na circle para yung papasukan ng ring. Ayan. Pwede tayong gumawa uli. Pwede tayong gumawa ng mas maliit. Ayan. Tapos, ayan, 3 mm. Ayan, 3 mm. Ayan, 3 mm. Tapos, para masentro silang dalawa, gitnang-gitna, select lang natin. Ayan. Select natin. Then, click natin tong bullseye. Ayun. May isa ring paraan. Ayan, bahala na kayo kung ano mas gusto nyo. Delete muna natin to. Then, itong offset. Offset ulit. Dapat inward naman para paloob. Ayan, pwede nyong lakihan, liitan. Ayan siya. Ayan. Then, click OK. Ayan. 3. Adjust natin 3. Ayan. Aling mang way yung gusto nyo, okay lang naman. Gagana pa rin. So, paano pagsamahin to kasi makakat ng ganito pag, ayan nga. So, click natin to, then hold shift, tapos select natin yung outer circle, tapos gamitin uli natin yung weld. Ayan, simple keychain na siya. So, dapat, ito is engraving, so dapat naka-fill. Ayan, fill natin. Ayan, naka-fill na siya. So, 1 layer keychain lang to. Yung iba, pag bago pa lang kasi, yung default ng Lightburn is nakaganto lang kahit i-fill mo. Yan, kahit naka-fill yan, ganito lang siya. So, paano nga ba gawing parang naka-fill talaga? Ang kulit. So, pwede nating Alt-Shift, tapos, wait lang, nalimutan ko na. Punta lang tayo dito sa window. Ayan, Alt-Shift-W pala. Select nyo to, or, tapos Alt-Shift-W. Ayan, maging ganun siya. Or dito, Toggle Wireframe Field. Ayan. So, okay na. Ganyan gumawa. Yan, patalastas lang. Dito sa cuts and layers, pwedeng i-order tong layers dito. Pero much better na mas mauna yung engraving kesa sa cutting. Kasi pag nauna yung cutting, ayun, mahuhulog na yung nakat na part, na piece. Tapos mag-engrave, magdudulot yun ng misalignment. So, much better na mauuna yung engraving natin. Pwede nyo yung i-drag and drop yung engrave and cut layer dito. So, yan lang. Tuloy natin yung video. Tapos, kung gusto nyo naman ng double layer, ayan, labas nyo lang to. Tapos, gawin yung line. So, ang mangyari, makakat to and makakat to. Pagkakat nilang dalawa, pwede nyo na siyang i-glue. Ayan, glue, wood glue. Gamitin nyo pag wood ang gamit nyo. So, ayan. So, okay na siya. Tapos dito, kung depende na sa machine nyo, kung ilang watts, 5 watts, 10 watts, 20 watts, set nyo yung parameters nyo for cutting. Ayan. Sa 5 watts, pag walang air assist, pwedeng 400. Tapos power is 85 to 90, 4 to 5 passes. Ayun. Pag sa 10 watts naman, pag may air assist, 200 to 250 speed, 90, 85 to 90 power, 1 pass lang yon. Pag may air assist. Pero pag wala naman, parang ganun din, 400, 500 yung speed, 85 to 90, 3 to 4 passes naman pag sa 10 watts. So, ayun na. Sana may natutunan kayo. Again, para sa mga newbie lang to, gawin nyo to. Para sa Valentine's, pwede nyo i-offer as mga products nyo. So, if you found this video na helpful, please subscribe na rin, share nyo to para mas madami pang matulungan na bago. And ayun, mas maging para maging ganahan pa akong gumawa ng videos. Ayun. Nag-promote pa. So, ayun na, engraving. Have a good day. Salamat. Bye-bye.